Hey guys, welcome to my channel. So, time check, it's 12 midnight, 12:02. So, in a few hours, kailangan ko nang gumising. And pagkagising ko, pagkatid ko kay AJ, magla-live ako kasi Wednesday, di ba, nagla-live ako. Pero hindi pa ako makatulog eh. Sabi ko, ano kaya, gawa kaya ako ng video. Sige, sagutin natin yung isa sa, sa mga kababayan natin na nagko-comment. Salamat sa mga nagko-comment pala sa mga videos ko, no? And salamat sa support. Pero may mga tao talaga na exceptional lang comment na kailangan bigyan natin ng pansin. Kasi nagpapapansin, kailangan natin bigyan ng pansin. Okay? So, eto. Yan. Okay. Yan. Sabi niya, nasa Amerika daw siya. Dito sa Amerika, maraming gun YouTuber always commenting on reviews on firearms and always shooting still targets. Pero yung channel mo, nagtuturo ka kung paano pumatay. Bad influence ka sa kababayan natin. Ako, napakadami kong firearms but never came into my mind na papatay ako ng tao. Always shooting still targets and having fun. Okay, so unang-una, maniniwala ba tayo na sa Amerika niya o high lang to? High to sa pinagbabawal na droga. Hindi ko alam eh, no? Yan. Sige. Assume natin na nasa Amerika siya. Sabi niya eh, 'di ba? At KYDR 4640. Okay, maraming gun YouTuber. So sino ba mga gun-tuber dito? Madami naman talaga kasi alam niyo YouTube dominated talaga ng ng mga Amerikano ang YouTube, mga gun-tubers usually mga Amerikano kasi nga may Second Amendment. Sa Pilipinas bilang lang naman yung yung mga gun-tubers natin, no? Isa na diyan si Guns Pinoy. And then yung iba hindi pa ganoon ka-active. So, yan. Okay. And always shooting still targets. Yeah, still targets are good, pero yung channel mo, nagtuturo ka kung paano. So, yun magko-comment ako. So, sabi ko nga, I challenge anybody na gumawa ako ng video at nagturo ako kung paano pumatay. Una-una, bawal yan. 'Di ba? Magturo ka, gumawa ka ng instructional video paano pumatay. Bawal 'yan. Ipa-vlog ka ng YouTube. Pangalawa, baka katukin ka ng FBI or ng Secret Service, 'di ba? Bawal 'yan, 'di ba? Kasi common sense eh. Nagtuturo ka paano pumatay. Nako, baka pwede kang makulong. So, I challenge him kung makikinig siya, kung mapapanood niya pa tong video na to, kung alin sa mga videos ko ang nagkaroon ako ng instructional video paano pumatay. Nakakatawa. I mean, yung statement niya pa lang ang daming mali-mali eh. Yun na, yung sinasabi niya na syempre proud siya, no? Always shooting still targets daw. Okay, kasi ang shooting maraming maraming facets, no? Plinking, yan, yung plinking, kasama yan. Training, yan, pwede ka gumamit ng still targets yan. Plinking. Pag nasa property ako, di ba? Doon sa mga nanonood sa akin, di ba pag nasa property ako, still targets talaga ang binabaril ko. Kasi pag nag-gun range kami, kita niya last time nag-gun range kami sa Carter's Country ni JR. Ginamit ko yung Toro Stakes 22 ko, di ba? Paper target doon kasi hindi naman sila nag-aalaw ng still targets kasi unang-una yata yan, liability, no? Delikado rin kasi ang gumamit ng still targets yung sa ricochet, no? Pwedeng magbumanda sa inyo yung bala. May instance kami na ganyan eh. Yung dati nagsushooting kami doon sa isang property, mga dati ko pang kakilala. Nag-ricochet sa kanya dito. Buti hindi naman sa ugat. Konting-konti lang. Gas-gas lang. Pero nakakatakot. Still targets. Tapos yung sa California yata, yung isang politiko doon, namaril ng still targets, napakalapit, 10 yards. Nasugatan din. No?
Parang yung nag-comment na to, si KYDR. Parang parang na-amaze siya sa steel target. Siguro bago lang to sa baril. Pero, ewan ko, may mga inconsistency. Sabi niya, ang dami niya daw baril eh. No? Sabi niya, ako, napakadami kong firearms but never came into... Napakadami talaga. So, dami pa sa baril ko. Napakadami. I mean, ako, never kong pinagyabang na madami akong baril until nilabas ko na talaga. Okay? I mean, wala tayong video niya na may baril siya, tapos sasabihin niya, ang dami kong baril. Parang minsan nakakapagduda yung mga ganon. Madali lang naman mag-type sa internet, sa keyboard, diba? Bad influence ka, kabayan. Napakadami kong baril but never came into my mind na papatay ako ng tao. So, ibig sabihin, madami siyang baril at gustong-gusto niya bumabaril ng steel targets. Kaya yung kinoment ko sa kanya, no. Sabi ko, alam na ng mga tao na tanga ka, tapos nag-comment ka pa na confirm tuloy. Kailan ako nagturo kung paano pumatay? Sige nga, pakipaliwanag sa madlang people. By the way, kaya ka pala bumibili ng baril just in case atakihin ka ng steel targets. Tama ba? I mean, para sa yung yan. Shout out yung mga kaibigan natin, Jetfu 400 at King Cobra 357. Tinuturuan ka paano ka hindi mamatay, magpasalamat ka na lang, 'di ba? So, na-amaze siya sa bagito ba to sa baril at tuwan-tuwa siya sa steel target. Ngayon lang siya naka-experience ng steel targets. No? So, gusto niyo mo ba lahat steel targets? May time na gumagamit ako ng steel targets. Sa property ko kasi mas matipid yun. Kasi isang beses ka lang bibili, pipinturahan mo na lang ng pipinturahan. Pero it doesn't mean yun na ang the best. May application yan, no? And then yun nga, challenge ko talaga alam kailan ako nagturo paano pumatay. I mean, tinuturo ba yan? Kung ikaw masama, yung evil na yung kasamaan nasa puso mo, wala kang takot sa Diyos, wala kang respeto sa buhay, hindi ka na kailangan turuan. Hindi ka kailangan turuan kung anong gagawin mo. Di ba kaya nga, pag may mga kasong murder or homicide, pag in-interview yung salarin or yung suspect, sasabihin, biglang nag-init na, biglang nagdilim ang paningin ko So, wala naman nagturo sa kanya, di ba? Sabi ko kaya nga dati nagturo ako ng ethics. May question kasi sa the ethics of man Ang question is, by nature, is man evil or is man good? Ibig sabihin, pinanganak ba tayong mabuti o pinanganak tayong masama? Diba? Yan ang tatanungin nyo sa sarili nyo, no? Pinanganak ba tayong mabuti or pinanganak tayong masama? I mean, pinanganak ka bang mabuti tapos bigla ka na lang napasama? Or pinanganak tayong mabuti, ay masama, tapos naging mabuti lang tayo dahil tinuruan tayo ng mabuti ng magulang natin at ng environment. Tapos sagutin nyo yan. Kasi sa sarili nyo mismo. Kasi kanya-kanya tayo ng experiences, di ba? Pero kung ikaw, papatay ka ng tao, so kailangan turuan ka pa. O ganito gagawin mo ganyan gagawin mo. Hindi natin pwede sabihin kasi mapa-flag tayo ni YouTube. Di ba? Kailangan ka pa ba? And di ba kung ikaw mabuti kang tao, kahit turuan ka ng kahit gano'ng kasamang yan, hindi mo gagawin yan. Sasabihin mo sarili, sa nagtuturo sa'yo, ko tanga? Makukulong ako pag ginawa ko yan. Diba? Masisilia electric ako pag ginawa ko yan. So, hindi ko talaga maintindihan kailan ako nagturo na ano yung sabi niya? Yung actual term, paano pumatay. Kaya sabi ko, ang tanga mo tinuturuan kita para hindi ka mamatay, para mag-survive ka. Diba? Sabi nga nila, pag ikaw gun owner at binili mo yung baril mo for self-defense, so in defense of your life or your liberty or your property, sabi nga baka daw once in your life mo lang magamit yan, baka hindi pa. No? Ano ibig sabihin? Pwede kang magmay-ari ng baril tapos tumanda ka na hindi mo nagamit yung baril mo. Or
magmay-ari ka ng barel tapos isang beses lang nangyari yon. Napaka-rare daw. No? Kasi lalo-lalo kung hindi naman tayo nagtatrabaho sa high risk na situation like police or sundalo. 'Di ba? Ordinaryo kang civilian, so very rare na magkaroon ka ng ganong encounter. Pero at that moment, yung one time na yon, yung rare instance na yon, yung nag-iisang pagkakataon na malagay sa alanganin ng buhay mo, anong gusto mo? Mabuhay o mamatay? 'Di ba? So tinutulungan niya kita paano ka mabuhay eh. So tapos may yung statement niya na gustong-gusto niya yung steel targets, pero ang dami daw niyang firearms, pero never niya nakaisip pumatay ng tao. So, anong gagawin mo? Pag in time na dumating yung pagkakataon na yon, na life and death situation, kailangan mo ipagtanggol yung sarili mo, ang dami mong firearms, anong gagawin mo? Hindi mo pala kayang gamitin yan para ipagtanggol yung sarili mo. So, sabi ko palagi ko ito na-mention, ang pagmamayari ng barel, yung barel is a two-edged sword. Dalawa, no? Makakapatay ka, yes, pero makakaligtas ka rin ng buhay. And ang ina-advocate nga natin yan is magligtas ng buhay. Ang barel, sabi ko, isa pa, palagi ko rin sinasabi, ang purpose talaga niyan is magligtas ng buhay. Tapos, pagka kunyari may threat sa harap mo at nilabasan mo ng barel, yung threat, yung perpetrator, possible perpetrator, or possible na kriminal, tumakbo na, then your gun already has done its job. Okay? Nagawa na niya yung tungkulin niya. Yung I'm talking about the gun. Hindi mo na kailangan iputok. Kasi nawala na yung threat pinakita mo pa lang Diba? Or kinasa mo pa lang. Kaya diba iba home defense daw shotgun kasi pag narinig pala yung kasa, nakakatakot na ng shotgun. So, yun. Hindi mo na kailangan iputok. Hindi mo na kailangan pumatay. So, kailan ako nagtuturo na na pumatay? So, ang dami kong video. So, send me a link. Alin doon? Tinuturuan kita paano ka mag-survive. Kung sakaling dumating yung nag-iisang encounter sa buong buhay mo na life and death situation. Okay, so ang daming inconsistencies, kaya nga sabi ko katangahan yung comment niya no? Dahil nag-comment siya ng ganyan, nalaman tuloy ng buong mundo na kung gaano siya katanga. No, ang dami niya daw firearms, pero it never came into my mind na papatay ako ng tao. So anong gagawin mo doon sa firearm? Ibabato mo? Pagka meron kang ang dami mo palang firearms ibabato mo yan isa-isa? Ha? Para mabukulan yung mo? Yung hold-upper mo or your home invader? Hindi ko maintindihan. Give me the actual scenario. Make it make sense. Because it doesn't make any sense. Na magmamay-ari ka pala ng firearms, hindi mo pala siya gagamitin. Hindi mo pala siya gagamitin para ipagtanggol yung buhay mo, yung misis mo, yung anak mo. So, para saan yan? Pambato? Pangkiliti? Hindi ko alam. Para saan ba? Kasi, sabi niya, never came to my mind na papatay akong tao. Always shooting steel targets and having fun. It is always fun and games, no? Until may dumating sa buhay mo na ganyang pagkakataon, natadyakan yung pinto mo. Di ba? Fun. Sino ba ayaw ng fun? Sino ba ayaw ng plinking? Sino ba yung ayaw ng yung mga casual range? Lahat naman tayo gusto Pero yung mga pagkakataon na wala tayong control, sabi ko may mga bagay na walang control, like yung mga masasamang tao, tatadyakan yung pintuan mo at may dalang barel, anong gagawin mo? Batuhin mo siya ng mo? Napakadaming daw firearms Hindi ko talaga maintindihan, no? Maraming tanga pa rin sa mundo kahit nakarating ka na ng Amerika. Kung totoong nasa Amerika siya, no? Nakarating ka na sa Amerika, no? Napakatanga mo pa rin. 'Di ba? Ano yung sabi nila? You can take a man out of the jungle, but you cannot take the jungle out of a man. Utak pa rin Nakarating na Amerika, dapat may IQ test bago makarating dito Kasi nakakaya naman, no? Nasa Amerika na daw siya, dami na daw niyang baril, pero nakakahiya.
Dapat sama to sa ano, kita nyo, no? Yan, no? Nakakatawa lang. Hindi ko talaga, ano, sabi ko, okay, bago ako matulog, sasagutin ko. Ito pa. Ito pa yung kinoment niya. Talagang ano, nanggagalit, nakatatlong ano to eh. Sabi sa akin, no, puro ka barel, napatira ka lang sa Texas, akala mo cowboy ka na. Ano ba ibig sabihin nun? Kailan ako naging cowboy? Ano, at saka ano ba masama sa mga cowboys? Ha? Ano man masama? Kung wala namang ginagawa masama. Yun ang ano dito sa Amerika eh. Walang pakialaman dito. Kung gusto mo maging cowboy, so be it. Lalo na nasa Texas ka. Pero hindi ko maintindihan paano ako naging cowboy. Pinoy na Pinoy pa rin ako eh. Hindi mapagkakaila eh. 'Di ba? Kaya sabi ko na lang sa kanya, gusto ko pa marinig sa loobin mo. Dito sa comment section, nagpo-project ka na magaling ka. Sige lang, liligaya ka din sa ginagawa mo. Sabi ni Colt_730, wag mo nang pansinin, sir, sa Pinoy. Ang masakit aminin, pero talagang marami sa... Yun nga, no? Alam niyo, di ba, sabi ko sa inyo, nung bago ako maglabas ng ano, totoo po, mahilig kami sa pala, na manika at lipstick. Alam mo, manika at lipstick ang ano ko, collection ko, di ba? At lipstick, parang kinwento ko sa inyo one time na may dala akong ano, yung concealed carry bag. Tapos pumasok ako dito sa ano, sa pawn shop. Tinanong ako ano daw laman ng ano, ng bag ko. Napangiti akong gano'n, hindi agad ako sumagot eh. Kasi sasabihin ko sa kanya nga lipstick at makeup eh. Kaso baka mainis eh, bibili ko ng baril eh. Titingin ako ng baril. Na may keys, may ano, sabi ko ganyan, yung mga keys, susi ko, kung ano. Pero hindi ko sinabi may baril. Tapos sabi niya sa akin, because usually people that carry that kind of bag, there's a gun inside. Okay. Okay. Sabi ko na lang okay. Diba? Para sa akin kasi wala kang pakialam kung ano laman yan. Pero binigyan niya lang, para sa akin, binigyan niya lang ako ng feedback na halatang may dala kang baril pagka ganon. Kaya napaisip. Kaya nagpalit na ako ng ano eh, ng bag na ginagamit ko pag nagbabag carry ako. So kahit nasa ano kami Texas at pwede ang concealed carry, open carry pwede. Minsan nagbabag carry pa rin ako. Kasi minsan tatakbo lang ako sa store, naka-short ako, naka-jogging pants. Hindi ako pwede mag-belt eh. So kailangan bag. Okay? So yun pa no. Ano pa ba yan sabihin ko dito? No? Hindi ko, yung ano, nung naalala nyo, nung dati nagsasabi ako na, nagdadalawang isip ako kung ilalabas ko yung gun collection ko kasi sabihin na naman na iba dyan, ano eh, nagyayabang ako or whatever. Well, sabi ko, ayun na, ang purpose ko doon guys, no, matagal ko na rin talagang gusto i-share yon sa mga fellow gun enthusiasts na katulad ko, yung gun collection ko, no? Marami lang po ipigil sa akin. Isa na dyan yung politics, and then isa nga yung sasabihan ako. Pero sabi ko, okay, sige, bahala kayo, sabihan nyo ako na mayabang. Pero hindi ako nagyayabang. Kasi nga, hindi naman mamahalin yung mga baril ko eh. No? Pero masaya ako. Yun, sabi nga ni Doc Lawrence, importante masaya ka. Di ba? Kahit na mga economical guns yun. Di ba? So, in terms of politics, sa panahon ni Biden, takot ako baka mamaya tadyakan ng FBI o ng ATF yung pinto ko eh. Kasi ng panahon ni Biden, na-weaponize nila yung justice system eh. Kahit wala kang ginagawa, pwede kang hulihin eh. No? Anyway, so yun nga no, ano ba yung sasabihin ko? In terms of gun collection, no? And then yung mga pinapakita ko mga gun videos. Kasi there was a time na wala rin akong baril noon, nasa Pilipinas ako, tapos natutuwa lang ako pag titingin ako sa magazine, tuwan-tuwa na ako. Pinag-iipunan ko pa yung magazine. Buti ngayon, may internet na, no? Nakakanood na tayo ng mga gun videos, gun tubers. And sabi ko nga kanina, early on, dominated ng mga Amerikano, lalo na yung mga puti, yung mga gun tubers, no, na gun videos dito sa YouTube. No, sabi ko, siguro it's nice na makakita yung mga kababayan ko na gun videos, gun collection videos na nagtatagalog or Pilipino yung salita. 'Di ba?
And true enough, may mga kababayan tayo na na-appreciate na naman at nagko-comment nga na, sir, pangarap ko talaga yan, gusto ko talaga yan. Yung iba nga daw, yung nagsasabi, kahit isa nga daw, wala siya. Masaya na siya pag nagkaroon pa ng isa lang. Yun talaga ang yung intention ko. Kasi may mga bagay talaga na no? Kahit hindi pa natin nakukuha, maganda yung pinag-iipunan na, ina-aspire na, no, pinaplano na, yan, yan. No? Yan ang bibiling ko. Yan ang pag-iipunan ko. Minsan kasi maganda yung meron kang goal eh. Hindi ko sinasabing baril in general. Mas maganda meron kang goal para, magkaroon ka ng drive. Mag-drive, meron kang gana na pumasok, magtrabaho, magbanat ng buto. Hindi ko naman sinasabing material na bagay. Kasi pag wala kang goal, walang purpose, wala, tatamarin ka. Diba? So, yun, nakikita ko naman doon sa ibang mga kababayan natin na tuwang-tuwa pag nakakita ng mga gun collection videos or gun tuber na Pinoy. And ulitin ko guys, ang tinuturo ko sa inyo talaga, paano kayo mag-survive, paano kayo mabuhay, syempre, kung paano ka, case to case basis yan. Kaya nga minsan, nag-a-analyze tayo yung aso ko yun, naghihilik yung aso ko. Terry! So, minsan, nag-ano ko ng mga reaction videos, no? Yung lalo na yung mga recent and controversial. Kasi hindi natin alam kung mangyayari din sa atin yun eh. Diba? Yung mga ganong encounters. And marami tayong matututunan talaga. Isa na dyan yung pagpapasensya. Yung sa last reaction video ko regarding sa siklista. Anyway, sinagot ko lang itong natin, kababayan natin na maraming oras yata at napakatapang sa internet. No? Grabe. Grabe. Sana sana matapang din doon sa personal. May alam ako mga ganyan eh. Ang tapang sa internet pero pag nakita mo, Diyos ko. Alam niyo yung mga nakakaawang patayin, nakakainis buhayin. Ito mga ganito yung mga siguro itsura nito eh. Anyway, siguro tatapusin ko na yung video na to, no? Salamat sa support, no? And hopefully nag-enjoy kayo sa mga content na nilalabas ko. I try to mix it as much as possible. So this weekend magkakaroon kami ng camping video. And umiinit na yung panahon ngayon. Tapos patapos na yung winter dito. Magi-start na ako ng mga airgun videos, no? Start na ako ng airgun. As a matter of fact, tomorrow meron akong airgun video. So that's it guys. Thanks for watching. Bye.